Halos hindi umulan sa buong bansa sa unang kalahati ng buwan ng Abril dahil sa epekto ng El Nino. Batayan po yan sa datos ng Pag-asa. Kahit ilang sapa na pinag-iigiban ng mga residente, natutuyot. Ating saksiyan. Little Baguio ng Mindanao ang taguri ng ilan sa Malaybalay, Bukidnon. Napaliligiran ng mga bundok kaya malamig ang klima. May mabibisitang cold spring dito kung gusto mag-unwind with nature. At kung lalabas ng lungsod, may mapupuntahang pasyalang hatid ay extreme adventure. Cool man ang balay-balay, ang problema dahil sa El Nino, ilang buwan nang walang ulan sa lungsod ayon sa Pag-asa. Kaya lumalala ang damang init. Kahapon nga, April 17, ang heat index sa Malaybalay, 35.5 degrees Celsius. Dala ni siya sa atong El Nino, daan na anuhan pa gid sa ato ang dry season. So nagsapon ba ang duha nga kani El Nino man gyud, ano man gyud kanang maghatag gyud og high temperature ug ato apong dry season. So nagtagbo, nagsapon tanan mao nang karon nakasinati gyud tag taas nga temperatura. Kahit sa katabing bayan ng Lantapan, dama raw ng mga residente ang pagbabago ng temperatura. Sa una, mag-jacket may buntag sa'yo, karon sleeveless na, kanang puti nga sinina, sama na ako nga trabante. Hindi na may makagwanta o trabaho mga alas 10, paingon na alas 4. Grabe gid kainit. Ang kawalan ng ulan, baka sa pagkatuyot ng ilang sapa sa mga bulubunduking barangay ng Cebu City. Tiis-tiis tuloy sa pag-iigib sa kabilang barangay ang 10 taong gulang na si Joshua. Init lang, may pandong ba? Ang mga sapang may tubig pa, merong nakikilaba o nakikiigib. Dito rin kumukuha ang Metro Cebu Water District at LGU ng tubig gamit ang mobile siphoning machine. Ipoproseso at sasalain ng tubig para ligtas na mainom. Nitong April 1 to 17, batay sa datos ng Pag-asa, way below normal ang rainfall sa buong bansa. Ibig sabihin, napakadalang ng ulan. At dahil may El Nino pa, asahang mas kakagat pa ang damang init. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang naitala sa Rojas Capiz, 44 degrees Celsius sa Aborlan, Palawan, 43 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas, Pili, Camarines Sur at Dumangas, Iloilo. At nakikita ng Pag-asa na bukas, posibleng makaranas ulit ng heat index na nasa danger level ang ilang probinsya. Dahil sa El Nino, kasama na rin ang Basilan sa mga probinsya nagdeklara ng state of calamity. Bukod kasi sa mga pananim, natutuyo rin ang mga kanal na siyang patubig sa mga bukirin. Bukod sa Basilan, 2 lalawigan at 14 na mga lungsod at bayan sa buong bansa ang nasa state of calamity. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nasaktan daw si First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang asawang si Pangulong Bongbong Marcos. Pati na sa umano'y pagtawa ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Ivan Mayrina. Yan ang diretsahang sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos nang kumustahin ng broadcaster at vlogger na si Anthony Taberna ang estado ng relasyon niya kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi ng First Lady, nasaktan siya. Sa pahayag ni dating Presidente Duterte sa Davao City noong January 28 laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Dumalo sa pagtitipon si VP Sara Duterte at ang panganay na kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. I was always kind to her. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ilang beses ang pinag-usapan ng tila malamig na relasyon ng First Lady at ng Vice Presidente. January 29, tila nalampasan ng First Lady ang kalawang Pangulo sa departure honor sa papuntang Vietnam ang Pangulo. May tila parehong tagpo noong March 11 sa departure honor sa papuntang Germany at Czech Republic ang first couple.
Humingi kami ngayon ng pahayag kay Vice President Sara tungkol sa pahayag ng First Lady, pero wala pa siyang tugon. Si dating Pangulong Duterte dumalo sa 64th anniversary ng pandaitan sa Paquibato District sa Davao City. Ang sabi niya, hindi siya oposisyon. Ako dili ko oposisyon. Dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente, daghang kong na amigong mga kandidatong presidente. So, para walay tuubos, dili ko gusto niya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News Online, sinabi ni Vice President Sara Duterte na no comment siya tungkol sa mga pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ban sa mga e-bike, e-trike at iba pang electric at light vehicles sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, ipinahinto muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ng Pangulo, layo nitong bigyan ang mga apektadong motorista ng isang buwang palugit para malaman na bawal sila sa mga piling kalsada at kung saan sila pwedeng dumaan. Kaya hindi muna sila titiketan, pagmumultahin at hahatakan ng sasakyan. Giit naman ng MMDA, ang ban sa mga e-trikes at e-bikes ay para rin daw sa mga kaligtasan ng mga motorista. Kontratang iginawad ng COMELEC sa consortium ng South Korean firm na Mirror Systems para sa eleksyon 2025, inapila ni dating Caloocan Representative Egay Erice sa Korte Suprema na ipawalang bisa. Will be turned into a guinea pig in 2025 dahil yung gagamitin na machine is prototype, which is against automation law. Pangalawa, there are certain procedures that were not followed by the Commission on Elections. Kinwestiyon din ni Erice ang halos 18 billion pesos na gagastusin daw ng gobyerno para sa eleksyon. Depensa naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, legal at naaayon sa prosesong nakasaad sa batas ang pag-award ng kontrata sa Mirror Systems. Hindi rin daw overpriced ang kontrata at hindi raw tama ang pagkumpara ni Erice sa mga lumang election contracts. Ang Miro naman, maglalabas daw ng pahayag kapag nakakuha na ng kopya ng petisyon. Nasa 18 ektaryang lupain sa Mount Arayat sa Pampanga nasunog. Isang private property ang kabilang sa mga natupok. Ayon sa BFP, nagsimula ang forest fire pasado alas 4 ng hapon kahapon. Idineklara ng fire out ito kagabi. Wala namang nasakta sa sunog na inaalam pa ang pinagmulan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nagpapala isang grupo sa pwedeng idulot ng missile system ng Amerika na nakapwesto sa Northern Luzon. Para sa military exercise po yan. At saksi si Joseph Moro. Nasa isang hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ngayon ang isang Mid-Range Capability Missile System o MRC system ng Amerika. Ito ang unang beses na nagdala ng ganito roon bilang bahagi ng Salaknib 24 o military exercise ng Amerika at Pilipinas. At gamit ito pwede magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk Land Attack Missile. Sa balikatan exercises naman, kasunod nito ay meron sa unang pagkakataon na SM-6 missile system na kayang umabot ng hanggang 300 nautical miles o lampas 500 kilometers. Ang distansyang yan mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon Island at pinakatimog na dulo ng Taiwan na nagkataong may iringan ngayon sa China. Sabi ng isang grupo sa pagpayag sa mga missile launchers ng Amerika sa Pilipinas ay ipinapakita ng gobyerno ang intensyon laban sa China. Binibigyan daw nito ng pagkakataon ng Amerika na atakihin ng China mula sa Pilipinas. Pinapalala raw nito ang sigalot at inilalagay ang buhay ng mga Pilipino sa panganib kung magkagera dahil ang mga missile launcher ang una umunong tatargetin ng China. Nanawagan ng grupo na tanggalin sa Pilipinas ang mga puwersa at armas ng Amerika. Pero sabi ng executive agent ng Balikatan 2024 na si Colonel Mike Lohico, we will not be firing the SM-6. We are testing the feasibility of bringing this weapon system by air and offloading it into a secure and established
space. Pero sabi rin ni Lohico dahil sa lapit ng Taiwan kung kaya nasa Hilagang Luzon ang karamihan sa mga military exercises ng Amerika at Pilipinas. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Gayunman, hindi raw nakatuon sa China ang baligatang inaasahang dadaluhan ng 11,000 sundalong Amerikano at 5,000 sundalong Pinoy. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist, we would still be doing these exercises. Para sa isang maritime expert, mabuti ngang nasa Hilagang Luzon ang mga military exercises dahil nandito ang dalawang maituturing na flashpoint o pwedeng pagsimulan ng sigalot, ang Taiwan at ang West Philippine Sea. Given the current geopolitical environment, okay, and concerns over China's increasing aggressiveness, it's all right, I think, to prepare for it. Mensahe rin daw ito sa rehiyon, bagaman hindi naman nakikisali ang ibang Southeast Asian na bansa sa issue. It shows that, in case of any contingency, then there is that capability to respond to it. And I think that gives at least some assurance, that anyone attempting to destabilize the region will not have an easy time. There's a deterrence factor as well. Sabi ng China, kapag nagdadala ng mga bansa mula sa labas ng rehiyon sa South China Sea para magpakita ng lakas at mangudyok, maaaring lumala ang tensyon. Hinimok nito ang Pilipinas na tumigil na sa maritime provocations at ang ibang bansa sa labas ng rehiyon na mangudyok ng gulo. Sabi naman ng DFA, ang labis na pagkamkam ng China sa dagat at agresibong mga hakbang tulad ng militarisasyon sa mga reklamasyon nito ang nakakapagpataas ng tensyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Balik Pinas, si Miss Universe 2022 Arbony Gabriel na may ni-reveal sa pagsalang niya sa GMA Integrated News interviews. Saksi, si Nelson Canlas. Miss Universe 2022 Arbony Gabriel is back in town. Pero this time, matagal-tagal daw siyang mananatili sa Pilipinas. You know what, this is my first time coming for a longer period of time and post Miss Universe 2. Like I said earlier, I have been wanting to live here. Pinusuan ang recent posts ni Arbony tulad ng kanyang inspiring workout videos. Pati na ang kanyang pagluluto ng Pinoy food. You're willing to learn to cook Filipino dishes. Yeah, I love to cook. It's so rewarding when you make something. Kahit na laking USA, may ilang katangi ang Pinoy daw ang daladala ni Arbony. Nag-aaral pa raw siya ngayon ng Tagalog, pero growing up, may mga na-pick up daw siyang Pinoy words. I always call my best friends actually pinsan. We just, even though we call it ate, kuya, you know. Like, what else? What about I your always dad? remember, ay nako! Sa kanyang ilang buwan na pamamalagi sa Pilipinas, gusto raw libutin ni Arbony ang mga nagagandahang tanawin sa bansa. Isusulong din niya ang kanyang advocacy on sustainable clothing. Papasukin naman kaya niya ang entertainment industry? Acting, I'm definitely very interested in. I'm up for the challenge. I recently just watched a movie with Anne Curtis Smith, and I thought that was really good. Would love to work with her. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.